Hello mga mamshi! So ayan, share ko nga pala sa inyo itong birth vlog ko. Syempre dahil ako'y nakaraos na, ikikwento ko sa inyo kung ano nangyari, bakit ako naging emergency CS. November 29, nagpa-ultrasound nga pala ako kasi nasa 38 weeks na ako at hindi pa ako nanganganak. Na-stuck ako sa 2cm at pagkakita ng result, ayan, low normal na yung amniotic fluid ko. Syempre delikado yung kasi baka matuyuan ako. Ibig sabihin, nag-leak na siya. Nakikita nyo naman sa mga previous vlog ko na talaga ang goal ko ay mag-normal delivery. Kaya ayan, tuloy-tuloy pa rin exercise ko, nagpapakatagtag ako. Pero ang one thing na napansin ko, parang every 5 minutes or minsan less than pa, grabe yung ihi ko. Tapos yung underwear ko laging basa. So doon na ako kinabahan. Syempre, instinct na rin natin na parang may iba. So nagbadali na kami ni Bash, pumunta na kami doon sa lying in at kinausap na namin yung doktor at ayun, sinabi niya na kailangan ko na talagang i-CS kasi matutuyuan na ako at baka mawala ng heartbeat si baby. Agad-agad ni-refer na nila ako sa Velasco Hospital sa Silang Cavite at sobrang thankful ko naman kasi talagang hinatid ako nung asawa ng ate ko pati pinsan ko at ayan na nga, andito na agad tayo sa may emergency room. Sobrang bilisan talaga ng pangyayari, talagang emergency CS. Pagdating ko sa hospital, naka-alert na yung mga nurses, alam na nila na darating ako. Kaya sobrang thankful talaga ako sa Velasco Hospital, hindi nila ako pinabayaan. Pati dun sa OB, anesthesiologist, saka pediatrician. Noong mga oras na yun, hindi pa talaga sa akin nagsasink in lahat kasi sobrang bilis ng pangyayari. Basta dasal na lang talaga yun, naging kakampi ko dyan. Pero nag-research din naman ako tungkol sa CS at alam ko talaga yung recovery stage ang mahirap kasi buong opera, totoo naman wala kang mararamdaman. Manhid talaga yung pakiramdam ko sa sobrang lakas ng anesthesia. Pero pagtapos, ayun na nga, dun ko naramdaman yung sobrang sakit. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag pero hanggang ngayon, mag-iisang linggo na ako. Ang sakit-sakit pa rin niya, hirap pa rin ako tumayo at kilos. Pero eto ayan, papasok na ako dyan ng operating room. Siguro kung nag-last lang yung opera ng 45 minutes, 6 PM, sakto ko nalabas si baby. Tapos si Bash, ayan, nag-aabang siya sa labas niyan. Siya nga palang yung nagre-video, hindi lang halata pero kinakabahan na rin yan si Bash. Kasi nga hindi talaga namin in-expect na magiging emergency CS ako. At ayan, habang nag-aabang, nagawa pa atang mag-TikTok ni Bash. Andito nga pala siya sa labas niya na operating room. O pak, o diba? Nagawa niya pa talaga yan. At ayan, pagkatapos nga, nakalabas na rin ako. Wala talaga akong maramdaman yan. Pero tinatap ko yung paa ni baby kasi gusto ko siyang maramdaman. Sinusure ko lang na nandun pa rin siya sa gilid ko. Pero sobrang worth it. Hindi man ako yung nag-labor o nanganak ng normal. Andun pa rin talaga yung sarap sa pakiramdam na syempre, sa wakas nakita na namin si baby. Ang mapapayo ko lang, lalo na pag mga first time mom, first time mabubuntis, ang pinakamahalaga talaga, trust your instinct. Kapag feeling mo may mali, pumunta ka na agad sa ospital, magpa-check ka na sa OB mo, sa lying in, huwag mo tiisin kung may sakit kasi ang pagbubuntis naman kasi iba-iba yan. Kung yung isa, ganito yung naramdaman, ikaw ganito naramdaman mo, hindi pare-parehas. Kaya dapat talaga lagi tayong alert. Kaya sobrang pasasalamat ko din dyan kay Bash kasi hindi niya talaga kami iniwan ni baby. At syempre dasal kasi yun talaga pinakamahalaga. Pero ayun na nga si baby. Yun lang, bye-bye.